Hello mga ka-farmers, for today's video, papakita ko sa inyo mga ka-farmers yung sinasabi kong bakla na alimango ito. Yan. Ito mga farmers, no? Yan, no? Ito yung makilala natin na bakla siya. Yan. Kasi ito yung forma na hugis ng ano niya. Ito. Yan, no? Ang ano kasi mga ka-farmers, yung tinatawag nilang baklang alimango, ito yung pinakataba, mataba talaga siya to. Pag pinipisil mo to, ito sobrang tigas. Ito, sabihin mataba talaga siya. So ganyan talaga, ganyan ang ano, hugis ng bakla na limango yan, no. Ito dito, makilala mo yan. Saka ito, yung grano niya. Saka dito. So yan, bakla yan na limango mga farmers. Sobrang taba niya. So yan, may nakabili naman tayo ulit ng ito, mga crablets. Ano natin uli. So tingnan mo mga ka-farmers, yung hugis ng shape ng ano ng lalaki yan, oh. Sobrang tulis siya, ito. Yan. Di ba? May ano siya. Oh. Ito. Yan. Matulis yung dulo dito yung dulo. Ayan. Ba yung hugis. Mataba siya, pinipisil mo dito, mga tigas yan, mataba yan. Lalaki yan. So pag nakakita tayo ng babae mga ka-farmers, so papakita ko sa inyo uli sa susunod natin na video. Matataba siya, oh. Medyo malaki na. Kaya yan, para madagdagan naman yung ano natin, yung mga crablets natin mga ka-farmers dito sa ating area, no? So yan lang. So ang susunod natin na gawin mga ka-farmers ay tanggalan natin sila ng tali para dalawa yung gunting natin ngayon, para sabay-sabay natin silang ilagay doon sa ano, sa tubig. Kaya lang kailangan ano tayo nito, maging ano tayo sa pagtanggal, no? Kasi mahirap na, madali tayo ng sipit nito. Sobrang ano talaga, sobrang sakit nito pag nakagat tayo mga ka-farmers. Unahin natin yung bakla mga ka-farmers, kasi ano, malaki yan, no? Ayan si bakla, para di tayo madali. Yan, tragis, tapang. Tapang ni bakla mga ka-farmers, no? Ito medyo lalaki to. Yan, no? Yan, ganito lang talaga ang buhay ng isang magsasaka. Yan. Kailangan maingat tayo dito. Baka pag-uwi natin ng bahay, wala na tayong kamay, wala na tayong daliri mga ka-farmers, no? Yan, kailangan ano tayo, naging alerto tayo nito. Actually, no, ito yung hanap buhay na to, hindi talaga ako sanay nito mga ka-farmers, kasi hindi nga ako marunong nito, maggapos ng ano nito. Kursunada lang talaga bilang isang magsasaka, ano, para matutunan natin kung paano ba mag-alaga ng crabs. Siyempre kumakain tayo, kailangan marunong din tayo mag-alaga nito para hindi na tayo bibili. Sobrang mahal ito pagdating ng December. 1,000 yung kilo dito mga ka-farmers, no? Kaya magtiyaga-tiyaga na lang muna tayo na
mag-alaga nito para kung gusto natin kumain, mayroong agad, no? Hindi na tayo bibili sa iba. May sarili na tayong produkto. Ayun lang. Yan. Ito wala nang sipit to. Isa na lang na sipit na tira niya. Pero pwede pa rin to. Ayun. Ito naman mga ka-farmers ang tinatawag na Sela olivacea mud crab or mangrove crab orange. So ito yung pinakamatapang mga ka-farmers na alimango. Ito po yung bumubutas sa dike. May ano kasi ito, gumagawa to ng hukay. Ito mga ka-farmers yung tinatawag na ano, titira talaga sa ano, sa so ang tawag na butas sa, kaya yung mga kwan yung dike natin magkabutas sa ano nito. Ito yung sinasabi rin nilang maano to, binubutasan niya yung mga dike nito kaya mga ka-farmers no. Dito sa ano. Saka pag lumaki ito kasi ito yung nagtatago to sa mga butas yung pag nagano sila, nagkita sila ng Sela sirata na alimango mga ka-farmers. Sela sirata. Kasi sobrang tapang to ang alimango na ito. Yung orange kulay orange na alimango mga ka-farmers. So yan, problema tayo dito kasi ito yung bumubutas sa mga dike. Naghuhukay ito ng ano, ilalagay butas dun sa mga dike natin. Pero ilagay pa rin natin mga ka-farmers kasi hindi naman lahat ng ano dito ng dike natin ay straight. Kunti lang naman yung mga dike natin dito. So hayaan natin siyang mabuhay dito na malaya. Kasi malaki din to eh. Ito, sobrang taba nito. So yan mga farmers no. Tapos na natin natanggal yung mga tali nila. So pakawalan na natin doon sila diyan dito sa tubig ha. Yan. Sabay-sabay silang nating pakawalan. Ayan. Ako, tuwang-tuwa sila oh. Talagang yan. Ayaw pa nila oh. Yung iba ayaw pa nila. Yung isa ayaw pa niya oh. Okay. Malaya na sila. Low tide pa ngayon mga ka-farmers, siguro mga bandang alas 7 alas 8 papasok na yung tubig mula dito sa kabilang ano area.